Magandang araw sa lahat. Ayan, at para naman hindi nakakabagot ang paulit-ulit na background music, ayan, desisyonan kong gumawa ng eksperimento at ang background natin ngayon ay ang tungkol sa dakilang kaibigan mula sa Pinoy Collection. Dalawang magkaibigang sundalo ang nagkahiwalay nang sabihin ng kanilang kapitan na uurong sila sa laban. Sila ay sina Arman at Mando. Napakarami ng kaaway at wala silang kalaban-laban. Maaari silang mapatay na lahat kung hindi uurong. Pagdating sa kanilang kampo, natuklasan ni Arman na wala si Mando. Nag-aalala siya para sa kaibigan. May usapan pa naman sila na walang iwanan. Sana all. Lumapit siya sa kanilang kapitan para magpaalam. Babalikan ko po si Mando, kapitan. Baka nasa puok pa siya ng labanan. Hindi maaari, sabi ng kapitan. Ayokong ipakipagsapalaran ang buhay mo sa isang taong maaaring patay na. Alam ni Arman na mapanganib ang magbalik sa lugar ng labanan, kaya ayaw siyang payagan. Nang gumabi ay tumakas siya sa kanilang kampo. Gusto niyang balikan ang kanyang kaibigan. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya ito nakikita. Kung namatay ito sa labanan, makita man lang niya ang bangkay at mapanatag na siya. Nang magbalik si Arman sa kabilang kampo ay sugatan siya. Marami siyang sinuong na panganib. Galit na sinalubong siya ng kapitan. Sabi ko na sa inyo na patay na ang kaibigan mo. Ngayon, malamang na namatay ka na rin dahil sa mga sugat mo. Ano ang halaga na ginawa mo? Sabihin mo nga. Galit na tanong ng kapitan. Kapitan, buhay pa ang aking kaibigan nang abutan ko siya. Bago siya nalagutan ng hininga sa aking kandungan na ibulong pa niya sa akin. Oo, tol, alam kong babalikan mo ako. Parang napahiya ang kapitan. Hindi na siya nakipagtalo pa. Agad niyang ipinagamot si Arman sa mga kasamahan nila. Naglakad-lakad siya sa paligid ng kampo ng gabing iyon. Hindi siya makatulog. Naiisip niya ang kanyang kaibigan sa kanyang pangkat. Tulad ng kaibigan ni Arman, hindi rin ito nakabalik sa kampo nang sila'y umurong. At hindi niya ito binalikan para hanapin. Ang aral sa maikling kwentong ito ay ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman nangiiwan. At dapat din tayong matutong sumunod sa nakakatanda o nakakataas sa atin upang maiwasang mapahamak. Yun lamang po at naway may napulot kayong kahit konti, nikatiting na aral ay isa ng napakalaking kagalakan para sa akin. Charis! Not the usual voiceover. So, ayun, as I was packing our she in order, ayan, choice niya. Ewan ko ba sa kanya. Siya namili ng dress ko and maging sa kanyang polo. Ayan. And sinalihan niya pala ng headbands. Three pieces. Puros white. Terno. Ayan. And unfortunately, medyo malaki yung na-order niya sa akin. Pala decision. Oo, dati medium in-order niya sa akin. Ngayon, nag 0XL siya. Ewan ko ba bakit bigla siyang nag-XL from medium. Maluwag pa nga sa akin yung medium ko na green chubby. YouTube. And maliban sa dress, tops niya and sa headbands, may binili din pala siyang 925 Italy silver na necklace kasi yung pendant ko nawala nung kami ay nagpa-south.
Kakalangoy ko, hindi ko napansin na nahablot pala ng aking poging pamangkin ang pendant at nawala na siya. And nakakatuwa kasi yung pinili niyang design ay yung out of stock na rosette na silver nung tumingin kami dun sa isang silver shop. Ay malamang, silver talaga ang vintage silver shop. Alangan naman copper. Ayan, ang cute lang niya. Ayan, ang ganda din ng chains. Chains. Grabe, wala pa akong mumug dyan. Sabi ko nga sa bungad ng video, woke up like this look. Ayan. Ang dami pang skiminong chismis. So yun lamang po, maraming salamat sa iyong pakikinig at panunood ng aking walang kwentang vlog. Mag-ingat po ang lahat at naway magkita-kita tayo sa aking susunod na video. I love you!